Magandang araw sa atin lahat. Pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid. Ito po no, isa pong senior officer ng AFP. Bumawi ng kanyang suporta o nag-withdraw ng support kay BBM. Grabe po itong balita na to dahil bago po to, wala pa pong aktibong militar, lalo na po opisyal na nagwi-withdraw na support, no. Ito po yung una. Meron police, di ba? Nakalimutan na natin yung pangalan na tinanggal na po sa serbisyo nung yung nagpo-post po siya ng ano. Kaya ito po isa pong AFP officer, Colonel. Teka lang, hindi ko pa kabisado. Colonel, ano ang pangalan nito? Excuse me po. Colonel O.D. Mongaw. Yan. Philippine Army. Commission officer with 34 years in active service. Made the statement in a social media post today while forcefully reaffirming his support for AFP and the Constitution. Colonel Mongaw directly targeted the President. Okay, sa Presidente lang po yan. Siya nag-withdraw ng support, hindi po sa AFP at hindi rin po sa Constitution. Ayan. So, eto po, para po malaman nyo lang kung saan natin to nakuha, sa post po ni Jason sa at sa post po ng balita ngayon. Ayan, dito po sa X at saka dito sa Facebook. So, hindi lang po yung isa yung source natin yan. Mahirap na kasi pinagbibintangan tayo, baka sabihin na naman nagpapakalat tayo ng fake news. Pag-uusapan din po natin mga kapatid, no? Ako po, ito po ang sinisisi natin kasi ang dami po nagsasabi na ang dami pong sisi tungkol po kung sino-sino po sinisisi natin na hanggang ngayon po ay wala pa ring napapakulong. Ulitin ko po, wala pa rin pong napapakulong dito po sa mga malalaking isda na may kinalaman po dyan sa flood control, pagnanakaw po sa flood control. Okay. Ako po, ang pangunahin ko pong sinisisi dito ay wala pong iba kung hindi si Pampilo Lacson at ang Blue Ribbon Committee. No? Huwag na po tayong magbulahan. Kung bakit po si Pampilo Lacson ang sinisisi ni Badong at hindi yung mga usual na sinisisi ng ibang tao, yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin tong kernel na to, no? Si Colonel Mongaw ay isa pong Philippine Army, no? Commissioned officer with 34 years of active service. Ito po, wala pa pong aktibo na opisyal na nagpahayag po ng ganito sa panahon po ni BBM. Ito po yung matagal ng pinapananawagan ng mga retired officers. Marami na po kasing mga retired officers. Yan nga po si General Pokis, nariyan din po si General De Leon, si Colonel Metran, meron pa si dating ano na ang pangalan nito, si Captain naku po, malaki. Nakakasama natin madalas sa rally. Sino na nga? Mamaya, sige, paalala nyo lang po. Baka magkaroon ako ng so, dati po, panay mga retired Si Captain Dado. Pasensya na, Captain Dado. Mapalo tayo nito. At marami pa po, no? Karamihan po niya na naririnig natin, nagsasalita sa mga rally po ng United People's Initiative, no?
talagang nananawagan po sila na yung AFP dapat matagal na, no? Matagal na dapat sa tao po sila, no? Yan yung panawagan nila. At dahil diyan kinasuhan po to si General Pocis na kasalukuyan po ay nakapagpiyansa lang po, kaya po nakalaya, no? So kinasuhan po siya ng inciting to sedition, no? Kung ako naman, pinarinig naman natin sa inyo kung ano yung sinabi ni General Pocis. Wala naman pong sinasabi na pabagsakin yung gobyerno, no? Wala naman pong sinasabi na lusubin ng Malacanang. Ang sinasabi lang po naman niya yung mga opisyal, yan, katulad po nito, may tumugon na po na aktibong opisyal sa pangalan po ni Colonel Monggao, no? So inaasahan po natin na ito po ay magkakaroon ng matinding epekto, no? Kasi parang testing to. Anong mangyayari kay Monggao? Asahan po natin yan na gigipitin. Asahan po natin kasi iba yata yung pananaw nila sa retired men in uniform kaysa sa active, no? So mas mabigat po yung kinakaharap. Pero ganun pa man, ano po ba yung mga sinabi ni Colonel Monggao? Bakit hindi niya na po kinaya, no? Isa po sa mga sinabi ni Colonel Monggao, sabi niya po, ang ating pong Pangulo, he has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Okay. He concluded his message with the emphatic phrase, sobra na, tama na, and the rallying cry, the Filipino people is worth fighting for, mabuhay ang Pilipinas. Yan po ang mga pinahayag nito ni Colonel Monggao sa kanyang pong pagwi-withdraw ng suporta dito po sa ating ay kay BBM. Hindi po sa hindi po sa konstitusyon, hindi po sa AFP. Kay BBM lang po siya nagdeklara na nagwi-withdraw ng suporta. So kung may impact po ba to sa mga kapwa niya aktibong militar, makikita po natin yan sa mga susunod na araw. Kasi hindi naman po agad-agad yan. Ngayon lang po lumabas yan. Kaya tignan po natin kung ano pong mangyayari dyan. Very active po. Kung papansinin po ninyo, very active po yung mga retiradong opisyal ng AFP. Dahil po hindi po nila masikmura, no? Hindi po nila masikmura ang nagaganap na all of government approach pagdating po rito sa pagnanakaw. So, nawala yung bakit nawala yung teka muna, baka nagkaburahan. Teka, saglit lang. Anin ko lang tong ang balita ngayon. Yan. Kasalukuyan nagsisilbi si Colonel Monggao bilang direktor ng Training Development Center sa ilalim ng AFP Training Command. Isang sensitibong posisyon na may mahalagang papel sa paghuhubog ng mga bagong sundalo. Ayan. Kamakailan lang nanguna siya sa opening at oath-taking ng mga bagong candidate soldiers classes, kabilang sa kanyang mga naging tungkulin ang pamumuno sa training group sa 15th Infantry Division. Sa ngayon, wala pa pong opisyal na reaksyon mula sa Office of the President at saka sa AFP.
Hintayin natin mamaya si Auntie Claire kung ano po ang maisasagot niya rito na meron na pong aktibo. At ito po ay hindi basta opisyal, mataas po ang tungkulin niya. Isa po siyang kernel at may kinalaman po siya sa pag-train ng ating mga kasundaluhan. Kaya po mabuhay po kayo, no? Hindi po natakot itong si Kernel Mungaw. Kasi alam niyo naman, may ibang klase po tong, siyempre active ka, 'di ba? Active men in uniform. Ibang klase po 'yan. Hindi po katulad yan ng mga retired na meron na sila talagang karapatan na magpahayag. Ito po, bibihira po natin maririnig to na magpapahayag yung isang aktibong koronel. Kaya abang-abang po tayo ng mga latest development hinggil po dyan. Kung ano pong mga susunod na kaganapan. Okay. Busy po ang ating si Ombudsman Remulla hinggil po sa pagsagot ng kung ano-ano, no? Busy po siya sa isa po sa mga kinuwang pahayag sa kanya, katulad nung tinalakay natin kahapon. Isa po sa mga sikat po niyang ginagawa ngayon ay yung pagpapa-NBI. Dito po sa nagpapakalat na siya ay na-ospital o siya po ay sumakabilang buhay na. Ganon din, very busy din, sinagot din ni Remulla. Bardagulan din si Remulla dito po kay Senator Amy Marcos sa pagsasabi na buti pa siya o si Amy Marcos hindi raw niya alam kung saan nagmumula. Buti pa siya alam na masasampahan na ng kaso. Yung mga senador na sila Jinggoy at saka si Villanueva. Kasi sa ngayon po, sinabi po ni Remulla na wala na raw po silang i-announce na mga petsa kung kailan po kakasuhan itong mga sangkot sa mga nakawan. Alam mo, okay lang naman makipagbardagulan po kayo, Mr. Ombudsman, kay Senator Amy Marcos. Okay lang din naman na paimbestigahan ninyo kung sino yung iimbestigahan nyo na naninirang puri sa inyo. Pero ang inaasahan po namin sa inyo yung mga salita po ninyo na meron pang December 15, di ba? Meron pa pong December 15, mayroon na pong makukulong na malalaking isda. Hanggang ngayon po, naghihintay po ang sambayan ng Pilipino. Kaya ito pong mga sinasabi po na to, yung pong nagpapababa po sa trust and approval rating ng ating Pangulong Marcos, isa po to, no, sa mga pahayag na ganito na asang-asa na yung mga Pilipino pero wala naman pala talagang asahan. Parang paulit-ulit lang, paulit-ulit na magbibigay po ng pahayag. Sa SONA pa ginagawa, sabi sa SONA, mahiya naman kayo. Hahabulin nila yung mga magnanakaw. No? Pinagmalaki po yan na si Pangulong Marcos ay talagang seryoso siya. No? Katunayan, nagtayo siya ng ICI. Kalaunan, na-realize po natin ng ICI po ang isa sa pinakamalaking pambubudol sa mga Pilipino. Habang kainitan po, nagigalit na galit yung mga Pilipino sa mga pagnanakaw under ng flood control projects, tinayo po yung ICI, no? Pagkatapos, marirealize po nating lahat na wala naman po palang kapanyarihan yung ICI. Yun na lang po, panay volunteer lang, voluntary basis. Halimbawa po, sa tingin ng ICI, involved ka. Ayaw mo naman magpa-imbestiga, wala palang magagawa, walang kapanyarihan ang ICI para mag-imbestiga sa mga tao. Yan po ang katotohanan. Kaya pinakamalaking pambubudol po yan. In fact, hindi na po natagalan
ng dalawang miyembro ng ICI. Imaginein po ninyo, ka-appoint lang, wala pong 1 taon o wala pang kalahating taon. Nag-resign na po ang dalawa. Bakit po? Na-realize po nila na wala naman talagang silbi. Siyempre, hindi nila sasabihin ng actual yan. Dahil baka pati sila nabudol eh. Di ba? Wala naman silang pinagtatapat. Thank you muna kay Marian 30 na nagbigay sa atin ng 49 pesos na pangkape. Okay. Siyempre, hindi po nila sasabihin yan na sila ay tila nabudol sa pagtanggap nila ng posisyon. Pero meron po bang mag-iisip? Meron po bang mag-iisip na buwan lang ang itatagal ng ICI? Wala pong makakaisip niyan. Tapos, bakit buwan lang sila? Kung tinanggap po nila yung pwesto nila, bakit buwan lang nagsipag-resign na sila? Meron pong naganap dyan. Di ba? Matatalinong tao po yan eh. Si Babe Singson, dati pong DPWH Secretary. Yung isa po, na hindi ko na nakilala, matalino rin yun dahil taga-COA yun eh. Ibig sabihin, wala po. No? Hindi po sila nag-iisip na 1 buwan lang o 2 buwan lang. Ang tagal pong pinagandaan niyang ICI na yan. Wala po mag-iisip ng termino nila para sa 1 buwan o 2 buwan lang. Bakit po nagsipag-resign? Hindi po katanggap wala na po sa ano yan eh. wala na po silang pakialam kahit mag-resign dahil sanay na itong gobyerno na to na magtanggal, mag-resign o magpalit ng panibago kasi tago lang ng tago. Ngayon, napipinto na naman. Meron na naman pong bali-balita. Bali-balita pa lang kasi hindi pa nagkakatotoo eh. Meron na naman pong bali-balita na magkakasibakan na naman ng pwesto. Magkakapalitan na naman. Kung papalit-palit na po, no? Kung papalit-palit na po ang mga tao sa gobyerno, teka muna. Baka hindi na yung mga tao sa gobyerno ang problema. Di ba? Ang dami na pong nawala. Si Magalong. Originally, 3 miyembro tsaka isang special na special investigator. Nag-resign na lahat, 1 na lang natira. Kung hindi ba naman budol yan eh. Alam nyo, mga matitinong tao yan, malamang ang nangyari sa kanila, na-realize nila na nagiging bahagi sila ng pambubudol sa tao. Why is it like like this? Thank you very much sa 49 pesos. Malamang sa malamang ayaw na nila na maging bahagi pa ng pambubudol. Yun lang po yun. Hindi po yung sinasabi ni Singson na nagawa ko na ang lahat o kung sino man yung nag-announce nun. Nagawa mo ang lahat sa loob ng 2 buwan. Bakit? May napakulong ba kayo? Ang buong akala po namin, ang buong akala po namin dyan, ang ICI, ang magiging dahilan para mapakulong to mga big fish na to. Yung mga mastermind na to. Wala kayong napakulong kahit isa. Nauna pa yung resignation nyo. So ano yung sinasabi nyo na nagampanan na nila yung trabaho niya? Maano kasi ko sa germs. Okay. Balik po tayo rito no sa ating mali-malita. Tignan muna natin bago tayo pumunta riyan. Tapos yung trust issue ng Pangulo, yung trust issue sa ating Pangulo, mga kapatid, yan talaga malaking bagay po yan, no? Na wala na po nagtitiwala
sa sinasabi ng Pangulo. Kaya kada pronouncement ng Pangulo, ang hirap na eh. Thank you very much kay Gemma Husayan. Napakahusay ng pagkakabigay mo ng 99 THB. Okay. Yung pagbaba po ng trust rating ng Pangulo, wala na, ang pakahulugan lang po niyan, lahat ng sinasabi ng Pangulo ngayon, kino-question na ng mga Pilipino. At totoo po yan. Halimbawa, nag-announce po si Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, walang kinalaman ang palasyo sa napipintong impeachment trial na naman ni BP Sara. Alam niyo, impeachment trial na naman kayo. Kayo sa Kongreso, wala na kayong inatupag kundi mag-abang lang kung kailan pwede uli magsampa ng impeachment. Ang daming problema ng bansa. Hindi si BP Sara ang problema natin. Tanong, ganito po ang paglutas ng problema. Pag trinabaho mo at nagampanan mo, natupad mo yung purpose mo sa trabaho na yan, malulutas ba yung problema? Halimbawa, yung impeachment, busy kayo lahat. Gusto nyong ma-impeach si BP Sara, lahat gagawin. Nag-iipon ng pondo, nagpaso kayo ng mga ayuda na pondo, MAIPS, AKAP, AIX, at kung ano na pang pondo. Para saan yan? Di ba? Bakit may ganyan? O, sabi ni Amy Marcos to gagamitin yan, yung mga pondo na yan na pang-ayuda, gagamitin yan para sa impeachment ni BP Sara. Aba, hindi totoo yan, sasabihin ng mga tao. Hindi totoo yan, kasi ganito. Ang impeachment ni BP Sara ay para sa accountability. Ang impeachment ni BP Sara ay para papanagutin. Paulit-ulit, accountability, papanagutin. Thank you very much kay Noel Abalos. Pinapaalis muna nila sa kakasuhan, Boss Badong. Anong pinapaalis muna nila sa kakasuhan? Hindi po. Eto nga impeachment ba yung sinasabi mo? Noel Abalos. Eto nga po yun, no? Okay. Kung totoo po na may kaso kayo kay BP Sara, bakit hindi nyo sabihin kung ano yung kinakaso nyo? Lahat nag-announce na i-impeach si BP Sara, papanagutin si BP Sara. Saan papanagutin? Ano ang kasalanan? Wala naman silang masabing krimen. Anong krimen ni BP Sara talaga? Bakit pa ulit-ulit gusto nyo ma-impeach? Hindi na nabibigla. Nung una, nabigla yung mga tao. May 125, ginastos na 11 days. Nakakagulat yun, di ba? Ginastos ng 11 days, yung 125 pesos. Akala naman ng tao, merong kasalanan si BP Sara pag ganun. Nung unti-unti na ipaliwanag na natin ng mga vloggers, na ipaliwanag na ng mga pro-Duterte vloggers, at saka nila BP Sara mismo, at saka ng COA mismo, na wala naman pong krimen dun. Imagine niyo bakit hindi gagastosin ng 11 days? Galing ako sa gobyerno eh. Kinakailangan yan, December na eh. Binigay December yung pera. Kailan nang hingi ng pera si BP Sara? In the first place, yan pong confidential fund na yan. Hiningi po yan ni BP Sara kay BBM. Binigyan naman siya. So walang kasalanan yung nagbigay? Kung mali po yun, bakit yung nagbigay walang kasalanan? Na-realize na po ng tao, tumalino po yung tao, pag confidential pala, hindi naman pala talaga dapat yan binubulgar kung paano mo ginastos. Di ba? Ang laki-laki ng budget natin. O sige, dito muna tayo sa budget bago kay BP Sara. Ang laki-laki ng budget natin. Meron pang unprogrammed appropriation. O, nagsampa si Erice at si Dilima. Okay yan. Walang problema. Nagsampa kayo sa Supreme Court. Tama lang yan. Na-questionin nyo.
Noel Abalos, thank you very much sa 50 pesos. Yung mga sangkot sa flood control, Boss Badong. Ayun. Pinapaalis sa bansa. Oh, pinapaalis po muna sa bansa bago kasuhan. Tama. 'Di ba? Yung iba nga pinapaalis lang, walang kaso eh. Umalis ka na lang para hindi ka na matanong. O sino yung mga yan? Si Bunuan, hanggang ngayon naroon sa labas. Hindi bumabalik. Pero siya yung tinuturo. Alam nga naman si Cabral. Kayo naman, no? Si Cabral lang yung utosan ni Bunuan. Okay. Ano na ba yung pinupunto natin? yung si Cabral po, kung buhay pa siya o hindi, yan po, trust issue na yan. Wala na po naniniwala sa pronouncement eh. Kung totoo man yan, officially, nagpakamatay si Cabral, dedo na. Di ba? Pero dahil wala nang naniniwala sa mga announcement ng pamahalaan, hanggang ngayon pinagdududahan. Yun po yun eh. Yan yung direktang epekto ng negative yung trust rating. Wala nang naniniwala. Kung patay nga si Cabral hindi pa rin pinaniniwalaan. Si Boying nga, sabi ni Boying, nagpakita na nga ako eh. Kasi nga, ang hirap paniwalaan. Okay. Balik na tayo rito sa punto natin na nawala na ako kung ano na yung mga pinagsabi natin. Yung kay BP Sara, tapusin na natin yan. Impeachment lang na impeachment, hindi nyo naman dinidiscuss sa mga tao bakit kinakailangan impeach. Dahil kung ang batayan po ninyo ay confidential fund pa rin na hindi pinapaliwanag, alam na po ng tao ngayon na lahat ng may confidential fund hindi nagpaliwanag. Naintindihan nyo pa rin naman kahit naman labo-labo yung sinasabi ko, naintindihan nyo pa rin naman. Kaya wala na po silang dahilan na kaya i-impeach si BP Sara dahil hindi nagpapaliwanag sa kanyang confidential fund. Okay. Samantalang si President Marcos 4.8 billion ang kanyang confidential fund. Billion yun eh. So kung kaya nyo ini-impeach si BP Sara dahil sa confidential fund, bakit hindi nyo impeach si BB? Mas malaki confidential fund. 'Di ba? Times ilan ang confidential fund ni BBM? Times 9, times 10? Kung yun lang ang batayan ninyo. Wala na kayong batayan eh. Yung bang pagsasampan nyo ng impeachment, makakalutas yan sa problema ng Pilipinas? Thank you very much, Miss Judge, sa 100 pesos. Makakalutas ba yan? Halimbawa, nagtagumpay kayo. Natanggal nyo sa pwesto si BP Sara. Makukulong na ba yung mga magnanakaw? Walang koneksyon. So, ang Kongreso, ang Senado, at ang mga tao sa gobyerno nagtatrabaho, pero hindi nila nagtatrabaho nang hindi naman nalulutas yung problema ng taong bayan. Ang problema natin, kaya wala na nagtitiwala sa Pilipinas, laganap ang korupsyon. Lutasin mo yung korupsyon. Ang pagtugon natin sa paglutas sa korupsyon, pambubudol din. Gusto natin, lahat nagsasalita, lutasin ang korupsyon. Lahat nagsasalita, laban sa korupsyon. Pero paano nyo nilalabanan ng korupsyon? Magsasampa na naman kayo ng walang katapusang impeachment? Mag-i-impeachment tayo dahil may korupsyon? Anong koneksyon?
Matagal yan. Halimbawa, nakapasa yan, pumunta sa Senado. Mag-impeachment trial, ititigil ng Senado ang kanilang trabaho. Times 45 pala. Kita nyo, mahina ako sa mathematics. Times 45 pala yung... O di times 45 din na impeachment dapat kay BBM. Wala naman kayong makatwiran eh. Niloloko nyo yung taong bayan. Lahat ng magsasampa ng impeachment, kayo, ngayon taong bayan, iparinig ninyo, sabihin ninyo sa mga congressman ninyo, ayaw naming sampahan ninyo ng kaso si BP Sara dahil niloloko nyo lang yung taong bayan. Ang problema natin, laganap ang pagnanakaw sa lahat. Sa lahat ng... Yan pa lang nasisilip natin, DPWH pa lang. Ang dami, hindi na malutas-lutas. Lahat po yan. Pero anong ginagawa ng gobyerno? Meron bang korupsyon? Bakit? Nung panahon ba ni Duterte, walang korupsyon? Puta, binabalik lang kay Duterte lagi eh. Paulit-ulit eh. Wala. Walang ganyang kalawak. Walang insertion. Natameme kayo. Bakit na walang insertion? Sinubukan nila, binito sa nila ni Duterte. Dahil si Duterte, totoong nagbabasa. Opo, nag-withdraw po. Tapos na po natin talakayin yan. Ang akin pong content, hindi lang po isang topic. Kanina pa po yun. Kami po ay 30 minutes na. 30 minutes na po kami nagtatalakay. Kung gusto mo yan, 2 oras, hindi po. Tapos na po yan sa bandang unahan. Ibalik mo lang ng konti. Galit na naman kayo. Sabihin nyo, kala ko ba withdrawal sa AFP? Bakit yung ano na naman ang tinatalakay mo kung ano-ano na naman? Tapos na po, ganun mo lang oh. Paturo ka sa apo mo o sa anak mo kung paano balikan yung topic. Siyempre, pupunta na tayo sa iba pag tapos na. 30 minutes na kami. Ang dami pong issue. Dito pa lang tayo sa flood control eh. Hindi na umarangkada. Ngayon, sino po may kasalanan? Ako, tatapatin ko na kayo. Bakit si Lacson? Nasa topic ko rin yan ha, si Lacson ha. Baka magalit na naman kayo. Wala na sa topic mo yan, balong. Bakit si Lacson ang sinisisi ko sa lahat ng ito at ang Blue Ribbon Committee? Bakit po si Lacson at ang Blue Ribbon Committee? Una, alam na natin lahat, alam na natin lahat na yung gobyerno sa buwatan, napakalawak ng korupsyon. Di ba? Malawak ang korupsyon sa gobyerno. All of government approach, sama-sama silang mga nagnanakaw. Expect mo ba na gobyerno yung lulutas? Nung executive branch. Lahat yan sa executive. DPWH sa executive. Di ba? DBM executive. Lahat ng mga lahat ng gumastos ng pera natin, executive po yan. Okay, yung mga engineer na yan, under po yan ng DPWH executive. Tapos, nakikipagsabuatan yung mga congressman, nakikipagsabuatan yung mga senador, 'di ba? Para makakuha ng budget, para makapagnakaw. Blue Ribbon, ano muna tayo sa flood control lang muna tayo. Okay. Ine-expect mo ba na yung taga-executive ang lulutas niyan? Hindi, di ba? Kaya nga tayo may check and balance eh. Nakikita natin ang mga ugat niyan, nasa executive lahat yung sila yung may hawak ng pera na, DBM hawak nila, lahat hawak nila. Tagagawa lang naman ng batas tong mga senador at congressman eh. Pero may papel po ang senador at congressman para i-check po nila
Hindi mo aasahan na yung magnanakaw ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili. Mukha lang nilang iimbestigahan ng kanilang sarili, pero hindi pa rin po nila iimbestigahan. Ano po halimbawa niya na mukhang nag-iimbestiga sila? ICI. Itatag natin ang ICI para mapanagot natin ang mga magnanakaw. Tinatag ang ICI. Ano ang resulta? Mas marami pa yung nag-resign kaysa napakulong. Tama? Tama. Okay. Ano ang purpose nila? Kung ikaw ang nasa gobyerno, alam mo malawak ang nakawan. Ang purpose mo, paano tatahimik? Paano tatahimik to? Mapatahimik ko sana to. Dati, ang nangyayari, mayroong issue, hindi nalulutas, no? Lahat ng issue ng gobyerno na to, walang kalutasan eh. May issue tayo dati, mataas ang presyo ng mga bilihin. Mataas ang presyo ng sibuyas. Sibuyas nagsimula niyan eh. Nalantad sila, hindi nila kayang lutasin yung sibuyas. Nasundan na mataas na presyo ng bigas. Nakalimutan na yung sibuyas. Nasundan na mataas na presyo ng sili o kung ano-ano pa. Nakalimutan na yung sabi, etc. Nakukuha nyo, natatabunan. Tapos, may issue ng mga nawawalan sa bungero. May mga sinisisid pambut bulalo doon sa Taal. 'Di ba? Naninisid pa sila ng bulalo. Laking usapin nun. Nawawalang natagpuan, naninisid ng buto. Tapos scatter. Natabunan na yun. Wala na nag-uusap ngayon. Wala na nag-uusap ngayon sa mga buto na sinisisid. Tapos scatter. Malawakan. May mga gigil na gigil pa. Pinapatay natin. Mga speech pa na ganun. Yung talagang madamdamin pa yung mga speech eh. Di ba? Kamakailan lang yun. Ang damdamin pa na bakit natin ninahayaan yung mga mahirap natin. Wala nang makain. May nagpakamatay pa raw. Daan tutulain. Kala mo talagang ang bigat nito. Talagang ganun eh, no? Pogo. Di ba? Buti pa yung Pogo, ibang bansa. Ito, talagang mamamayan natin. Biglang nag-flood control. Natabunan na naman yun. Nalutas ba yun? Walang kalutasan dito, natatabunan lang. Kaya gusto nila maging tahimik. Tahimik na naman sa scatter. Tahimik na sa bulalo. Tahimik na sa lahat. Ganyan lang ang mga sa Pilipinas sa panahon ni BBM. Walang natutula, walang nalulutas na problema. Natatabunan lang ng mas malaking problema. Tapos maghihintay na naman uli ng issue. Kaya yung lahat ng media, napunan nyo ba? Merong walang katuturan silang pinag-usapan ng napakatagal. Napakatagal pinag-usapan. Naalala nyo yun? Lahat pinapatulan nila ngayon para mawala lang tayo sa flood control problem. Alam nyo kung ano po yun? Naalala nyo yung nawawalang bride. Putya, lahat ng media. Suri, ang tindi ng pagsusuri. Suriin natin. Ano nangyari? Pangkaraniwang no? No? Putya, hinahanap pa. Nakasana yung nawawalang bride. Nawawalang bride. Nawawala ba bride? Akala mo, laking usapin. No? Nawawalang bride. Kala nyo naman, maluloko nyo kami. Buong media lahat, nawawalang bride tayo. Dito tayo, tutok tayo. Nawawalang bride. Nawawalang bride? Anong malaking usapin dun? Tapos nakita, ay wala na. Tapos na, nakita na eh. Nililigaw yung mga tao eh. Nawala si Boying 5 araw. May nagsabi na ospital. Ospital. Nakaradebid na. Nagpakita na si Boying. Imbestigahan ko yung mga nagpakalat ako yung nawala. Talaga naman nawala ka. Nung nagpakita ka na, tapos na yung usapin. Nagpakita ka na eh. Di ba ganun lang yun? Hindi, imbestigahan. Siyempre,
Ibabalita naman niya, bakit iimbestiga? Naku, kalat na naman yan, yung sinabi niya. Hindi nyo kami mapapaikot. Ang issue, halos lahat ng gobyerno nagnakaw dyan sa flood control. Alam na natin yung purpose nila tumahimik sa flood control. Bakit ko sinisisi si Lacson? Kasi dapat ang Senado hindi siya tumigil. Hindi ka naman under ng presidente. Natural, lahat ng kanyang mga tauhan, Vince, dahil sa sobrang daldal mo, hindi mapigilan yung bunganga mo. Mahilig ka sa mga camera. Pa-interview ka ng pa-interview. Tsak, may masasabi ka rito na hindi maganda. Pumunta ka muna sa ibang bansa. Magpahinga ka muna. Namahinga si Vince. Natigil ang kadadaldal. Tahimik na naman. Magpahinga kayo lahat. Yan yung utos sa kanila. Wala muna magsasalita. Pahinga lahat. Hayaan nyo na si Auntie Claire, kasi ang sasabihin lang naman yan. Ang sasabihin lang naman ni Auntie Claire, anti-Duterte. Okay yan. Yan lang, si Auntie Claire lang magsasalita. Lahat kayo, tumahimik. Hindi yan yung trabaho nila. Alam na nila yan, patahimikin yung mga issue. Pero ang tanong ko, under ba yung Senado ng executive? Alam na natin yan Kaya pinatatahimik, gusto nilang tumahimik ang lahat, para sa ganun, baka makalimutan na to. Tanong, bakit yung Blue Ribbon Committee tumahimik din? Parte ba kayo ng pagpapatahimik sa tao? Kanina bago ko ang daming naghanap kay Bato, di ba? Yan yun alam mo yung mga binababa sa kanila, palaganapin na masamang tao si BP Sara, palaganapin na duwag si Bato. Yan yung pinalalaganap ngayon, di ba? Lahat binabalik nila kay BP Sara, mga kung ano-ano lang. Meron ding insertion si BP Sara. May insertion? Dito lang may insertion sa gobyernong to. May request ba si BP Sara? Opo, lahat po ng mayor, nung mayor pa si BP Sara, may request daw. Gusto nilang utuin tayo. May request din pala yan. Magnanakaw pala yan. Magnanakaw na ngayon ang may request. Lahat ng mayor, lahat ng governor may request. Alam nyo ba yun? Anong klase kang mayor kung wala kang i-request para sa constituents mo? Yan yung pinalalaganap nila ngayon. Mayor daw. Naku, meron ding insertion. Insertion? Utot nyo. Walang insertion nung panahon ni Tatay Digong. May nagre-request bang mayor, governor? Lahat po nagre-request. Ano kakaiba doon? Ang kakaiba doon, kung yung ni-request nila, binulsa nila. Binulsa ba ni BP Sara? Hindi. Hindi nila sabihin. Dapat may kaso na sila. Dapat hindi na confidential fund ang pinag-uusapan. Di ba? Si Bato, hinahanap nyo. Si Lacson, nariyan nga. Hindi naman nagtatrabaho. Blue Ribbon Committee, dapat patuloy nag-iimbestiga dahil ang daming dapat imbestigahan. So, kaya kung si Lacson tuloy-tuloy na nag-iimbestiga, yung tao po, tuloy-tuloy po na naghanap ng hustisya. Kasi nakikita nila Manonood tayo ng live. Grabe pala yan. Magnanakaw pala yung mga yan. Yun po yun Senator Lacson. Hindi nyo po, sa bagay, dalawa lang yan It's either hindi nyo alam yung papel ng Blue Ribbon sa paghanap ng katugunan, sa paghanap ng katarungan para sa mga ninakaw sa taong bayan, or parte kayo. Mahilig kang ganyan, di ba? Mahilig si Lacson ng ganyan Ibabalik ko lang sa inyo yung sinasabi nyo, Senator Lacson. Bakit ayaw nyo pong mag-imbestiga? Wala na pong nag-iimbestiga.
Ang ICI, wala na. Basically, pinakita sa atin ng ICI, sige, kung may talaga yung ICI, nagpunta riyan si Martin Romualdez, nagpunta riyan si Sandro Marcos. Ano ang nahita natin sa pagpunta ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez sa ICI? Ano po? Ano po nangyari sa ICI? Ano ang kanilang mga, ano yung napag-usapan ninyo? Wala lang? Para lang masabi na nagpunta sila doon? Walang epekto? Hindi nyo man lang sabihin na, ayon sa panayam namin kay Martin, natuklasan namin na wala siyang kasalanan? Ayon sa kausap namin si Sandro, natuklasan namin wala siyang kasalanan? Sabihin nyo man lang na walang kasalanan. Ang dami-dami pong issue. Unprogram appropriation. Sinagot po ng DBM. Badong, wala yan sa pamagat mo. Bakit ka magdi-discuss na wala sa pamagat mo? Ha? Budol ka, Badong. Kung ayaw nyo po nang wala sa pamagat, alam nyo po ba, limited po yung pamagat. Kung ayaw nyo po nang dinidiscuss ko labas sa pamagat, hintayin nyo lang po, ay wala to sa pamagat, lipat na ako. Ay, Badong, wala yan sa pamagat. Ay, unprogram appropriation. Alam niyo po ba kung bakit masama yan? Sabi ng DBM. Ano sabi ng DBM? Hindi naman po illegal yung unprogram appropriation ayon po sa Supreme Court. Opo, hindi po illegal. Pero hindi po porket hindi illegal, ay dapat nyong ginagawa. Hiramin ko lang. Yung sinasabi ng napaka-husay na utak ni Erwin Tulfo. Ano yung sinabi ni Erwin Tulfo? Yung sweldo, naka-budget na yan. Pan-tuition. Hindi naman gantong-ganto, hindi ko na maalala eh. Parang yung ganto yung sinabi ni Erwin Tulfo. Yung sweldo mo, naka-budget yan. Di ba? Ito, para sa pagkain natin. Ito, panghulog ng bahay. Ito, wag na natin. Baka sabihin na naman ni Tulfo, hindi ko naman sinabi yan. Masyado maano mga tao ngayon. Ito na lang. Halimbawa, ganito. May sweldo ka. Di ba? Halimbawa, ang sweldo mo, 50 mil. Kada buwan. Mataas na yun. So, ito, maglalaan ka, upa sa bahay, 10,000. Pambayad sa kuryente, ayan, napaglaanan mo lahat, pati pampaaral ng mga anak mo. Okay. Ngayon, may nakita kang promo, putya, mura to promo ng mga travel. Wala kang budget doon. Pero nakita mo may promo. Gagastos ka lang ng 50 mil. Ilang araw ka na sa Hong Kong. Okay to. Tara. Utang tayo para dito sa promo. Di ba? O kaya magbenta sabi na mismo, Dad, wala na tayong pera para dyan. Ibenta natin yung rep. Ibenta natin yung aircon. Ibenta natin yung kotse. Gagawin nyo po ba yun? Yan po actually yung po ang tanong po, illegal po ba yung gagawin nyo kung magbebenta kayo ng kotse para makapag-travel kayo? Hindi. Kailangan nyo ng kotse. Pang araw-araw. Ganun ba? Diba? Sa bura-bura. Ganyan po yung ginawa nila sa PhilHealth. Naka-unprogram po. Yung PhilHealth po, nilagay nila sa unprogram. Ang unprogram po, hindi mo kinakailangan. Hindi mo yan kinakailangan yung unprogram. Kaya mo nga nilagay sa unprogram. Kumbaga sa budget, travel to Hong Kong yan. Pupunta ka lang ng Hong Kong kung sobra yung pera mo.
Ganyan po ang meaning ng unprogrammed appropriation. Illegal ba yun? Eh kung sumobra pera mo, di pwede ka magpunta ng Hong Kong, di ba? At least nakalagay yan dyan. Yun nga ang sinasabi ni Erwin. Matutokso ka na gumawa ng paraan kasi nakalagay na yan dyan eh. Lalo na kung ang intensyon, magkapera dyan. Halimbawa yung PhilHealth. Wala tayong pera doon sa unprogram. Gumawa ng paraan si Recto. Meron kayong mga hindi ginagalaw na pera. Idedeklara natin yan na savings. Lahat ng savings nyo, kukunin namin. Saan din nila? Unprogram. Bakit ngayon may unprogram pa rin? Ang daming pronouncement ng mga yan. Yan yun eh. Yan yung Lacson eh. Di ba? Nakukuha mo ba Lacson? Yan yung trabaho mo. Kasi ang trabaho nila, hanggat wala, tahimik na sila. Tuloy na natin. Wala nang aangal nitong unprogram kasi wala na eh. Di naman na nag-iimbestiga. Wala na nag-iimbestiga. Wala na nagpo-point out na mali ang unprogram. Legal ba yan? Legal. Pero tama ba yan? Hindi lahat ng legal ay tamang gawin. Nakuha po ninyo? May kasabihan tayo, maliit ang kumot, magnakaw ng ibang kumot. Yun ba gagawin nyo? Ayun ang ginagawa nila eh. Dapat maliit ang kumot, magtiis, mamuloktot. Ito sa atin, maliit ang kumot, bumili ng malaking kumot. Saan natin kukunin yung pambili? Di ibenta mo yung rep. Yan po ang ginawa nila. Nagbenta tayo ng mga ari-arian. Ngayon, ano sinasabi ni Erice? Nag-inventory na naman sila. Ano ang mga pag-aari ng gobyerno? Bakit nag-inventory? Kasi kulang yung budget natin. Kaya yung uutangin natin, pandagdag sa budget. May program. Yan yung manggagaling sa mga ibebenta. Magbebenta ka ng gamit para hindi ka mamaluktot. Bibili ka ng malaking kumot. Pero binenta mo yung rep mo. Mura lang yung kumot sa rep. Syempre yung iba pansisini namin. Yung iba pangkakain namin sa labas. Ganun yung ginagawa nila eh. No? Konti lang kailangan. Lakihan na natin. Para may subi tayo. At dahil wala nag-iimbestiga ng lantad, ibig sabihin, ang tanging investigasyon na lantad lang dapat yung Blue Ribbon. Kaya sa tingin ko, sinadya nila yan, wag nang mag-imbestiga.